Ayan, so ito pong video na 'to ay para dun sa mga kababayan natin na nagtatanong kung paano nga ba mag-book ng appointment sa BLS para sa visa appearance ninyo to Poland. So i-visit niyo lang po ang website na ito, blspolandvisa.com. Madali naman po hanapin yung website. Type niyo lang po yung blspolandvisa.com tapos makikita niyo na po 'yan. Ayan. So, makita niyo po diyan may mga options po diyan sa taas. So, piliin niyo po yung book an appointment. Pagka-click niyo po niyan, makikita niyo po yung application center. May dalawang BLS lang po sa Pilipinas, Manila and Cebu. 'Pag taga Manila po kayo, click niyo po yung Manila. 'Pag mas malapit po kayo sa Cebu, then click niyo po yung Cebu. Tapos yung service type naman po niyan, ayan, i-click niyo po yung service type. Tapos piliin niyo po yung National Visa Work. National Visa Work po ang pipiliin ninyo kung magtatrabaho po kayo sa Poland. Tapos yung kasunod naman niyan ay type of application. So isa lang naman po yan, individual. So, individual lang yung pipiliin ninyo. Tapos after niyan, maglo-load po lagi yung page nila or yung website nila. So, ayan, sa June, unfortunately, fully booked na po siya. Ayan, so wala na pong naka-green. Maswerte na po 'pag naka-green. So, mag-antay-antay na po yung hindi pa po nakapag-book, antayin niyo po yung July. So, abang-abang lang po kayo. Ayan. But if in case po pagbukas ninyo may nakaganito, may naka-green, ayan, so pili po kayo kaagad. Kasi kadalasan po 'pag nagbubukas po yung website nila, marami po yung nag-aabang na gustong mag-appointment. So, nagfi-freeze po, nagha-hang po yung mga devices natin. 'Pag fully book naman, mag-abang po kayo baka swertehin po kayo gaya nito, bigla lang po yang magi-green. Yan po nangyayari 'pag may magka-cancel po ng kanilang appointment, igi-green po nila yan, pabilisan din po yan. Ayan, tapos in case nakapasok na po kayo, ito po yung mga information na kailangan ninyong i-fill up. So, i-prepare niyo lang po 'to, ayan, yung details ninyo. Lahat po 'yan kailangan i-prepare ninyo kasi nga po pabilisan po ang pagbo-book. Once po na-fill up niyo na 'yan, ayan, fill up niyo po yung passport number ninyo, yung email address ninyo. Mag-prepare po kayo ng maraming email address kasi po, 'pag napipindot mo po siya ng 3 beses, yun po yung limit nila a day. So, magse-send po 'yan ng verification code doon sa inyong email. Ayan, 'pag sumobra po kayo ng pindot kasi binibilisan niyo po, ayan ang mangyayari. Hmm, magno-notify sila sa inyo na naka 3 attempts na daw po kayo. Check niyo po yung email ninyo baka meron na pong OTP doon gaya nito. Tapos mas mabuti po kung may dalawa po kayong devices or dalawang mobile or gamit po kayo ng desktop and cellphone at the same time para hindi na po kayo palipat-lipat ng tab kasi nga po nagfi-freeze siya at para po ma-type niyo ang OTP kaagad. Ayan. Tapos 'pag okay na po 'yan, na-fill up niyo na po lahat, makikita niyo na po yung payment option. Ayan, so meron pong 3 options diyan. Merong Maya, may QR code lang, tapos may debit or credit card. Para sa akin mas mabilis po yung QR code kasi diretso mo po yung mape-pay. 'Pag mabilis ka namang mag-type, then credit card, ayan po yung QR code, oh. Yan, iba-iba po yung iba't ibang price po. Minsan 511 po yung sinisingil nila. Ayan, usually sa Manila yan, 511 pesos. Minsan naman po, 518.
'Yan, iba-iba po. 511 kadalasan. So, kagaya po nito 518 po siya. Ayan po yung iba-iba nila na price. Tapos 'pag may QR code na po kayo, bilisan niyo po ang pagbabayad baka po maunahan po kayo sa slot. Tapos ito naman po sa GCash or credit card, ayan. 510 sa Cebu po 'yan. 510 lang po yung service fee sa Cebu. Tapos 'pag na-successful po yung booking, ganyan po yung makikita ninyo. Ayan, payment confirm po. Tapos i-check niyo daw po sa email ninyo kung may na-receive po kayo. So ayan po, ganyan po yung ma-receive ninyo sa email ninyo. Kailangan niyo po yang i-print. I-print niyo po yan kasi kailangan niyo po yang ipasa during your visa appearance. Yun lang po. Maraming salamat.